Nag-harvest pala kami ngayon nung tanim naming melon. Inay na ho yung nagbenta na yan sa palengke at yung kinita ho namin diyan ay 2,000 pesos. Anniversary din ho nila inay at itay ngayon. Sakto. Rest day ho ni John Mag sa ni Warren. Sakto, kompleto kami kaya nagkaayaan bigla sa Real Quezon para maligo sa dagat. Yung 2,000 na kinita, ayan, binudget ho namin sa dagat. Nagbili lang ho kami ng aming iihawin. Pusit, yellowfin tuna. Talaga naman tuntua mga bata. Nung nagtanghalian na, ayan, kakain na ho kami. Di rin mawawala diyan yung melon tapioca at saka kape. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayon araw ay samahan niyo ako mag-harvest ng aking tanim na melon. Nakapagkaping itim na pala ako diyan mga katrops. Kakakape ko ay hindi ko napansin, paubos na pala yung stock kong kape. Pero wala naman hong problema kahit maubos ho yung aking kape. Kumawalan ako ng stock din sa kubo. Ang ginagawa ko ho kasi ay nagsasangag ako o nagluluto ng bigas. Yung ho yung aking kakapihin. Mas masarap ho yun sa aking kinakape. Tapos yung lulutuin pagkasangag lalagyan mo ng tubig at pakukuluan ay talaga naman katas na katas ho yung bigas. Mas masarap pa nga ay sunog yung luto sa bigas. Yung nakapagkape ay nagdiretso ko dini ho sa ating melonan para makapag-harvest. Maliit lang ho yung melon natin mga katrops. Nasa 2 lata ho lang. Ang mga pinipitas ko dyan mga katrops, yung mga hinog na o yung may kadilawan. Malalaman mo yan pag hawak mo pa lang ay napipitas na. Ay pag hindi pa ay hindi po muna namin pinipitas yan. Ayan lang ho namin mahinog yan sa kanyang puno para mas matamis. Akin na muna lalagay diyan sa may kusina at diyan na lang kukunin mamaya ni inay para ibenta. Tapos ay binubukaran ko lang muna yung may mga order sa akin. 50 pesos ho per kilo yung aming benta diyan sa wholesale. Sa retail ho ay iba ho yung presyo. Gada melon pala mga katrops ay nilalagyan ho namin yan ng sapin sa ilalim. Kung napapansin nyo sa ilalim na iyon meron ho mga kahoy. Hindi ho namin iyan pinapatong sa lupa. Gawa ng ang lupa sa ibabaw ng lupa ay napakainit ho niyon. Tapos yung mangyayari sa atin melon ay mabubulok. Unting-unti ho siyang kinakain ng lupa. Lalo na ho pag umulan ay iyan talaga ang kalaban ng melon, yung unang bagsak ng ulan tapos sasabayan kinabukasan ng mainit ay sidya naman talaga sira ang melon. Yung mga na-harvest ko ay sinay naman ho bahala magtimbang or magtindor na yan. Dadalhin ho niyan sa palengke para maibenta. May mga order din na bukod sa kanya na bibigyan niya ng retail. Sa inyong lugar ho mga katroops ay magkano ho per kilo ng melon sa inyo? Ay inyo nga i-comment dyan sa comment section. Ay iyo na hong ilagay din kung taga saan ka para alam ko ho kung saan ho yung presyong iyon. Bali yan ho muna i-deliver ni inay mga katrops ay 40 kilogram. Bali lahat ho ng aming kinita diyan ay 2,000 pesos. Tamang tama ay rest day ho nung aking bayaw sa kaho nung aking kapatid ay nag-aaya ho magdagat. Ay sakto ay may napagbentahan akong melon 2,000. Ayun na lang ho yung babudgetin namin para sa pagkain. Gawa ng si inay at itay ay anniversary ho ngayon. Kaya ayun naisipan nung dalawa na magdagat na lang kami. Kaya ayan nung makauwi na ng bahay naligo lang ho saglit para makabiyahe na ho ng Real Quezon. Tapos nagkuha lang ho ng konting video dini ho sa Lumban Market. 4 na motor ho kami saka isa hong tricycle. Ang nagdadrive ho ng tricycle yung aking ate. Di ho namin alam kung anong lugar na yan. Pero hoy uminto muna kami saglit para hintayin namin yung tricycle. Nung makadaan na ang ate, ayan yung tricycle na iyan. Ayan nagdiretso na kami para sundan na namin siya sa likuran. Medyo matarik din ho yung daan din. Sa may pami ho kami dumaan mga katrops sa may sinuluan paakyat ho ng Real Quezon. Malapit na ho kami sa Talipapa nagpwesto mga katrops para malapit lang ho yung aming bibilihan ng isda. Pero bago ho yan ay nagluto pala sila kanina ng kanin, hotdog at itlog. Ay mag-aalmusal muna kami. Hindi kasi nakapag-almusal kanina gawa na nag-ayaan nga mabilisan. Kain muna tayo mga katrops ng almusal. Ayan nagkakape na rin ako. Pagtapos ho namin kumain, ayan nagtingin muna kami ng mga isda na pwede namin lutuin. Inihaw lang naman yung aming gagawin. Kaya yan po yellowfin tuna muna yung akin napili. Unang timbang ay 2 kilo. Sabi ko kay ate ay baka meron mga 3 kilo para kasya sa amin. Bumili din ho ako ng pusit 1 kilo laang saka ho lapu-lapu at halo-halo ho yun na maliliit mga katrops. 1 kilo din ho yung aking binili. Nasa 1,500 din ho yung aking nabili diyan mga katrops. Doon na pala kami nag-cottage, doon ho malapit na sa dagat. Bali 1,500 ho yung aking nabili tapos 800 ho yung sa cottage plus 90 pesos na entrance fee. 2,390 ho lahat mga katrops. Abono tayo ng 390 pero okay lang yun. Tapos yung entrance fee nila mga katrops ay sila na nagbayad. Nagpabili
bumili din pala ako kanina ng chiffon cake mga katrops. Di ko lang alam kung magkano ho yun, parang 320 pesos. Ayan, happy anniversary ho kala inay at itay. Habang bumibili kami kanina mga katrops ng isda, ayan sila, naliligo na, nadatnan ko. Ay lilinisan ko muna yung mga nabili ko kanina. Sabi nila inay, meron silang dalang panghiwa. Ay pagkakakita ko naman sa panghiwa nila ay napakaliit. Kaya ibinalik namin doon sa binilihan namin yung tuna. Para doon na ipahati. Aba hindi naman kakayanin ng gayong kalit yung tuna. Ay madudurog laang. Nagparakit pala si itay ng uling mga katrops. Gawa na sa uling na namin yan iihawin. Ayan, habang yung iba yan kumakain ng mangga. Pag talaga ako yung nagdadagat, ay gustong gusto ko talaga yung yellow pinto ng iluto at matik. At doon pala sa mga halo-halo namin biniling maliliit na isda mga katrops, ay dapat pala hindi na namin inihaw, sinabawan na namin. Parang mas masarap kasi yung sabawan kaysa ihaw. Yun lang lang yellow pinto na sana saka yung hong. Nakakatawa pa nga diyan mga katrops sa pag-iihaw. Gawa ng si itay ho yung nagparikit, tapos ako naman ho yung mag-iihaw. Tapos yung mga lalaki habang naluligo ng dagat pagkakaahon ay pupunta doon sa akin para tignan yung akin niluluto kung maluluto na ba. Ay ang gagawin ay papaypay sabay aking iiwan. Nauna pa nga dyan si Jan Mags na pumaypay ay iniwan ko. Eh di siya ang nagluto. Di niya maiwan gawa ng wala magbabantay. Ay sunod naman ho ay ang kuya. Bigla ding iniwan ni Jan Mags. Wala siyang magawa kundi bantayan yung niluluto. Sumunod naman ho yung bayaw ko. Ayan. Siya yung huling humawak niyan. Siya na yung nagtapos magluto. Ay diga. Huwag kang maiiwan mag-isa sa ihawan. Ay talagang ikaw na talaga magluluto niya. Kasarap naman kasi maligo ng dagat mga katrops. Kaya talaga mapapaligo ka muna. Yung palang pusit mga katrops, pinalaman ng kuhuyan ng itlog na pula, bell pepper, sibuyas, kamati, siling verde. Kaya pagkakasarap ho niya. Kulang pa nga yung aking nabiling pusit mga katrops. Gawa ng 6 na piraso lang pala iyon. Dapat pala 2 kilo na yung aking nabili. Yaan nyo ho sa susunod ay 2 kilo na. Nung naluto na yung iniihaw, yan ho ay hinain na ho namin. Bumili na lang ho kami ng plastic tapos haming ho siyang binaak para diyan na kami makakain. Nagdala din pala kami ng melon sa mangga. Siyempre hindi mawawala diyan yung tapioca juice natin. Nung pagtapos namin kumain, nagkapilang ho ako. Nung nakapagpahinga, yan, nagtakbo na kami ni Jan Mags sa dagat para makaligo ulit. Dito lang ho kami sa gandang gadibdib. Hindi na kami lumalayo para safe. Buti na lang ay maganda yung alon ngayon. Kayang sabayan. Kaya may enjoy natin ang dagat. Kahapon daw kasi ay sobrang lakas ng alon. Ay buti ngayon napasakto tayo na maganda. Buti na lang talaga ay nagsakto din ho. Ay nakapag-harvest tayo ng melon kanina. Kaya meron tayo na budget ay sakto. Ay anniversary din ho nila inay. Kaya nakapag-family bonding na rin kami. Nagsakto din kasi na rest day ho nung dalawa. Sakto, kompleto kami. Kaya tara, dagat na. Mabilis ang ayaan yan. Ay talagang oo agad. Simula ho Lumban hanggang Real Quezon. Bali, biniyahe ho namin siya ng 1 at 45 minuto. Pero kung magmumotor naman mga katrop, siguro wala pang 1 oras o 1 oras ay nandini na kami simula Lumban hanggang Real Quezon. Dahil sinusundan naman ho namin ng ate naka-tricycle. Sakto lang ho yung takbo. Kaya pagkakadating namin ay talagang in-enjoy na namin yung paliligo din sa dagat. Tapos nung nag-alas 4 na, ayan, nagpunta na kami sa cottage para makakain. May baon pala silang spaghetti. Una-una na banlaw ay kung sinong una matatapos sa pagkain ng spaghetti, siyang unang magbabanlaw. 4:40 na ho kami ng hapon nakaalis ng Real Quezon mga katrop. 6:32 naman ho kami nakarating at nakauwi ho sa bahay din ho sa Lumban, Laguna. Inabot na din kami ng dilim. Pero malapit na ho yun sa Lumban mga katrop. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!